Naman tayo po lahat ay tumayo at narito na po tayo sa huling bahagi ng ating magdamag na pananalangin ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tumayo po tayong lahat upang magbigay galang salita ng Diyos. Dahil po natin pinagpalang mga ngaral, ating beloved elder, Brother Romy Binitis. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, na aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami iyong sinamahan, O Diyos, na sa bawat yugto ng aming pinapananamba, O Diyos, kami iyong sinamahan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa na nanarito, Panginoon, at sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Saliksikin mo ang puso namin, Panginoon, puso ng bawat isa, Panginoon, na kung sa aming mga puso kami ay mga nagawang pagkakasala na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, O Diyos, patawarin mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, maging sa iyong salita, Panginoon, na aming pag-aaralan sa oras na ito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ito bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon, maging ang iyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod, Panginoon. Ganang sa akin, wala akong magagawa, Panginoon, ngunit ako'y nananampalataya na ang salita mo, Panginoon, ang mamumutawi sa aking bibig, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at maging sa oras na ito, Panginoon, sa unang dalangin ng aming ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, kami ay sama-sama na lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng uri ng hadlang, ito'y pinapalayas namin sa pangalan ni Isus, sa pangalan ni Isus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po ay makaupo, tayo po ay ating pong pag-aralan ang salita ng Diyos, na talagang tunay na ang lahat po ay pinagpala po sa umagang ito, dahil nariyan na tayo po ay alive na nagpupuri sa ating dakilang Diyos, na sa ating pagpupuri hindi niya ipinagkait ang kanyang banal na presensya. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang, at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating viewers. Isang magandang umaga na po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na talagang napakabilis ng oras, at alam po natin na kahit napakabilis ng oras, nariyan na mabilis din ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At ating pong pag-aralan ang salita ng Diyos, at ating pong buksan ang ating aklat po sa ikalawang Tesalonika ng Kapitulo 2 ng talatay 3 hanggang 7. Ako na lamang po magbabasa. Sabi nga po dito, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pa siya nauupo sa templo ng Diyos, na siya nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Hindi ba ganinyo naaalala nang ako'y kasama ninyo pa ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, at ngayon nalalaman ninyo ang nakakapigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang, ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita, na tunay na dito po sa ating nabasa, sa isinulat po ni Apostol Pablo, na alam po natin na ang bawat isa sa atin, alam na natin na sa lahat ng mananampalataya ay nariyan na alam natin na tayo ay nasa huling panahon na, tayo ay in times. Amen. At dito sa ating nabasa, nasabi po dito na binigyan tayo ng babala na huwag tayong padaya kanino man sa anumang paraan. Dito po sa ating nabasa, may
tatlong bagay po dito na sinabi po dito na ang sabi po dito, taong makasalanan, anak ng kapahamakan, at kasamaan ay gumagawa na. So dito po sa ating pag-aaralan po ngayon, talagang sa ating bawat mananampalataya, ito po ay mahalaga po sa atin dahil alam natin na talagang sa buhay ng bawat Kristiyano, tayo po ay nasa larangan, tayo po ay nasa pakikipagdigma sa ating buhay, sa ating patuloy na paglakad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung sabi nga po dito sa wikang English, na sabi po dito na ang binabanggit po dito, siya po ay the son of perdition. Siya po ay mystery of iniquity. Na dito sa nabanggit po natin na siya ay uupo sa templo ng Diyos at itatanyag niya, idideclare niya yung kanyang sarili na siya ang Diyos. Amen. So kung itatanyag niya ito na siya ang Diyos, na talagang i-declare na doon sa templo ng ating dakilang Diyos, na sinabi po dito na siya po ay uupo po doon sa templo ng ating dakilang Diyos. At sa bawat isa po sa atin, napakahalaga sa bawat Kristiyano, saan po ba yung templo na ito na tinutukoy po dito sa salita ng ating dakilang Diyos? At alam po natin na ang templong ito ay makikita po natin doon po sa bansang Israel. Ang templong ito ay makikita po natin doon sa Jerusalem, na ang unang templo po ito, na ito po ay itinayo po ni Haring Solomon, na yan po yung nabasa po natin dito, na binanggit dito na ito po yung unang templo na itinayo po ni Haring Solomon. So kung titingnan po natin dito, para madali po nating maunawaan, yan po yung unang templo na ipinagawa po ni Haring Solomon. At yung paliwanag po dyan ay makikita po natin doon po sa aklat ng 1 King chapter 6 at saka chapter 7. So makikita po natin dyan na yun po yung templo na ipinagawa ni Haring Solomon, na ito ay na talagang yung templo na yan na doon purihin ang ating dakilang Diyos. At ang yung pangalawang templo, mga minamahal, na itinayo po doon, yun po yung tinatawag po na Herod's Temple. So yung templo po na yan po ay naitayo po, o yan po ay nawasak after death or after resurrection po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus around 70 AD. Amen. Nakukuha po ba natin? Amen. So yung templo po na yan po ay winasak po ng mga kaaway dahil nagkasala ang Haring Herod po doon, at yan po ay winasak at sinunog po nung panahon na yon ni General Titus ng Rome, ng Italy, at yan po ay ayon sa history. So yun po yung pangalawang templo. So yung pangatlong templo po ngayon, mga minamahal, yun po ay mahalaga sa bawat isa po sa atin. At yung pangatlong templo po na yan ay yung sa panahon po natin na templo na iyan. Yung templo po na yan, mga minamahal, hindi pa po naitatayo yan dahil hindi pa nagagawa, pero yung altar ng templo na yan, nadyan yung mga Hudyo na sila po ay nananalangin na sa altar na yan. Mayroon na po yung altar, dyan po sila nananalangin sa ating dakilang Diyos. Kung ay yung makikita dyan sa larawan na yan, yan po yung yung nakikita nyo parang gold-plated doon, yun po yung tinatawag po nila na Temple Mount. Yan po yung tinatawag po doon na mosque ng mga kapatid nating Muslim, yung tinatawag na Al-Aqsa Mosque. So yung mga nasa baba, yun po yung mga Diyos, yun po yung altar na dyan na po sila sumasamba, dyan na po sila nag-aalay ng panalangin yung mga Hudyo. So yan po yung pangatlong altar na yan, at yung altar na yan po na ginawa po dyan, yan po ay
itatayo ng mga minamahal. At ayon dito sa ating nabasa na ano pat siya nauupo sa templo ng Diyos na siya nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Amen. Praise the Lord. So yung pangatlong templo po yan na mga minamahal, dyan po uupo yung binanggit po dito na son of perdition o tinatawag na mystery of iniquity. So, pag uupo po yan na yung sinatawag, ang uupo po dyan, mga minamahal, yung tinatawag na siya po ang magiging Antichrist. Siya po yung uupo dyan sa ipatatayo na templo. So, pag alam po natin na pag umupo na yung Antichrist po dyan, doon na po magsisimula, doon na po magagalit ang ating dakilang Diyos dahil ang templo po na yan ay templo ng ating Diyos. At alam natin na pag naupo na po yung Antichrist na yan, alam natin na sa bawat isa sa atin na magkakaroon na ng kapigatian, magkakaroon na ng mga kahirapan at dyan na mag-uumpisa, maaring dyan na yung tinatawag na lagi nating naririnig na pagdagit ng mga banal. Amen! No, once na yung Antichrist, dyan po ay tao na po siya na siya ay uupo dyan po sa templo. Kaya tinawag po siyang son of iniquity, son of perdition. Amen. Nasusundan po ba natin? Amen. So, yung tao na yan, na siya mag-declare na siya ang Diyos, na yung kalibol niya ang Diyos, na siya ang son of iniquity. At alam din natin yung tinatawag na mystery of godliness. Yan po ay Diyos, pero siya po ay nagkatawang tao. Alam na po natin yan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! So yung tao na yan na sasabihin niya na siya ang Diyos, magpapanggap na siya ang Diyos na uupo doon sa templo. At once na siya po ay umupo na dyan, alam po natin na talagang malapit na ang pagdagit ng mga banal. Dahil alam natin na nasa huling araw na tayo, nasa end times na tayo, at alam natin yung mga dumaan na mga sakuna sa bagyo, talagang nakakalungkot isipin na nariyan na yung talagang sign na kitang-kita na natin na talagang malapit na talaga ang panahon. Amen. Ang panahon ng pagdagit ng mga banal o tinatawag po nila na rapture. Na kung sa ating buhay sa pag-rapture, kung ating isasalarawan, kung alam po natin yung si Lot at yung kanyang asawa at kanyang dalawang anak na sila ay pinaalis na po doon sa Sodom at Gomora, na ang Diyos ay nagpadala ng dalawang anghel upang sila ay paalisin na doon dahil ang Diyos ay gugunawin na niya yung Sodom at Gomora dahil sa sobrang kasalanan ng mga tao. At ano po ang instruction sa kanila? Na pag sila ay aalis, binigyan sila ng napakasimpleng instruction na huwag silang lilingon. So ano pong nangyari? Lumingon po yung asawa po ni Lot at siya po ay naging haliging asin. Amen. So yun po yung mangyayari na talagang yung Sodom at Gomora, ito po ay tinupok sa apoy at asupre. At kung titingnan po natin yung akala po natin bundok yan, pero yun po yung mga bahay, yun po yung sa panahon na po natin po yan doon sa bansang Israel. Yan po yung asupre na natabunan na lahat yung mga bahay. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At alam natin na sa pagdagit ng mga banal, pag kinuha na tayo ng ating dakilang Diyos, ano po ang mangyayari sa mundo na pag dinagit na ang mga badal, ang mundo po ay susunugin na sa pamamagitan ng apoy. At ito ay nasa salita ng ating dakilang Diyos. At alam po natin na sa bawat isa po sa atin na talagang gustong-gusto natin, nais natin na tayo ay makasama sa pagdagit
ng mga banal. Ayaw ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo ay maiiwan dahil iyan ang pinakamahirap na bagay, yung ikaw ay maiiwan sa pagdagit ng mga banal. Amen. At kung titingnan po natin sa buhay po natin, sa panahon po natin na talagang dinanas natin, dumaan sa atin ang pandemic na ito, marami ng mga namatay, maraming milyon na ang mga infected. Alam natin na papunta na po tayo doon sa mark of the beast at ang nakondisyon na ang isip ng mga tao. So alam natin na yung mga prophecy na yan, ilang libong taon na ang dumaan, at iyan ay talagang kitang-kita natin na nangyayari na ang lahat ng mga bagay na nakatala po sa aklat po ng buong chapter ng Matthew, chapter 24. Amen. So natutupad ang mga sinabi ng ating dakilang Diyos. Kitang-kita po natin yan. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. At alam natin na sino ba yung mga makakasama. Ito yung magandang tanong ngayon. Sino yung mga makakasama sa pagdagit ng mga banal? Basahin po natin sa aklat po ng Awit, Kapitulo 50 ng talatay 5. Ang sabi nga po dito, pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nangakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Napakaganda po yung sinabi po dito na pisanin mo ang aking mga banal sa akin. Lahat ng mga banal ay magsabi ng praise the Lord. Amen. So nabanggit po dito na yung nakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain o pamamagitan ng sacrifice. At alam natin na yan po yung mga qualification ng makakasama sa pagdagit ng mga banal. Pisanin mo ang aking mga banal, yaong may mga nakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Ano po ba mga minamahal yung binabanggit po dito na hain o sacrifice? Yung sacrifice na tinatawag po doon, alam po natin na kung ating iisa-isahin, kulang po tayo sa oras. Ngunit ilan lamang po yung ating babasahin dito. Yung hain o sacrifice na sinasabi po dito mga minamahal na napakahalaga sa bawat mananampalataya, napakahalaga sa bawat isa sa atin, yung sakripisyo natin, yung hain natin, yung pagtitipon natin dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hain ng ating pagsamba, hain ng ating pagpupuri, yung hain nating paglilingkod, yung hain natin, yung sakripisyo natin na dumalo ng araw ng Wednesday, overnight, at saka linggo. At maging sa ating Bible study. Yan po yung tipan natin sa ating dakilang Diyos. Yan po yung covenant po natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ba tayo may pakikipagtipan o may covenant po tayo sa ating dakilang Diyos? May pakikipagtipan po tayo sa ating dakilang Diyos? Amen. So purihin po ang ating dakilang Diyos. Kung yun ang ating pakikipagtipan, yun po yung covenant po natin sa ating dakilang Diyos. Kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, kahit tayo ay inuusig, kahit tayo ay pinagtatawanan, kahit anumang mangyari sa ating buhay, kahit po tayo ay nariyan na tayo ay nagugutom, patuloy tayong magpupuri, patuloy tayong sasamba sa ating dakilang Diyos, dahil yan po yung covenant po natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan po yung mga bagay na isa sa qualification para tayo po ay makasama po sa pagdagit po ng mga banal. Amen. Dahil yung ating pupuntahan po mga minamahal ay hindi po basta-basta. Kaya napakahalaga sa bawat isa po sa atin mga minamahal na yung ating paglilingkod, yung ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos na talagang unahin natin
ang pag-ibig natin, paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Huwag tayong susuko mga minamahal. Matapang tayo na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yan ang gusto ng ating dakilang Diyos, na buong buo yung ating paglilingkod, buong buo yung ating puso. Amen. Maganda man ang panahon o hindi, nariyan na tayo ay laging sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil alam po natin na siya ang kailangan natin ang Diyos. Lahat ng tao kailangan niya ang Diyos, pero ang Diyos hindi niya kailangan ang tao. So sa atin talagang kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Sa lahat ng oras, ang Diyos ang ating saklolo. Lahat ng ating mga problema, ang Diyos ang ating nilalapitan. Kaya lahat ng anggulo natin, sa lahat ng anggulo ng ating buhay, kailangan nating ang dakilang Diyos. Amen. At ating pong basahin mga minamahal, dito po sa aklat ng Lucas ng Kapitulo 21, ng talatay 34 hanggang 36. Kindly po pakibasa, Lucas chapter 21 verse 34 to 36. Amen. Sa Aklat ng Lucas, sa Kabanata 21, talatay 34 hanggang 36. Tatapuat, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nanganana sa ibabaw ng buong lupa. Tatapuat, mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtinin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang makakatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Talagang ito po ang salita ng ating dakilang Diyos. Nasabi nga po dito na pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Nariyan pa po ba tayo mga minamahal? So dito napansin po na natin na sa ating yung isa sa hadlang na tayo ay makasama sa pagdagit ng mga banal ay yung pagsusumakit natin ukol sa buhay na ito. Alam natin na sa ating buhay lagi tayong nag-aalala tayo sa ating kakainin, mag-aalala tayo sa ating pananamit sa ating katawan, nag-aalala tayo sa ating future. Amen. At alam natin na ang Diyos na sinasamba natin, siya ang ating future. Amen. Siya ang magpo-provide lahat ng ating mga pangangailangan. So, pag tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos, nariyan ang kanyang patuloy na pagbibigay ng ating pangangailangan. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi nga po dito mga minamahal, na talagang nariyan sa ating buhay, nariyan yung ating pag-aalala sa ating buhay, nariyan yung tayo ay naiinip na kung ano yung ating kakainin, kung ano yung ating daramtin sa hinaharap. Ngunit alam natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ito. Amen. So sa ating buhay, alam po natin na sa ating buhay, hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Amen. Maaring yung isa, mamahalin mo yung isa, at kamumuhian mo yung isa. Hindi tayo pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ang sabi nga po mga minamahal, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon ang iyong puso. Amen. Kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon ang iyong puso. Alam po natin na ang Diyos ay hindi po siya galit sa kayamanan. Alam niyo po, galit ang Diyos pag inibig mo yung kayamanan. Nais ng ating dakilang Diyos
na siya ang unahin natin, siya ang una sa lahat ng bagay. Na alam natin na siya lahat ang nagbibigay ng ito, kaya siya lagi ang ating uunahin. Alam natin ang pangako ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen. At kung titingnan po natin, sino po yung mga pinagyaman, pinagpala ng ating dakilang Diyos, si Haring Hezekiah, Haring Solomon, sila po ay pinagpala. Ano po yung ginawa nila? Inuna nila ang kalooban, inuna nila ang salita ng Diyos, at lahat ng bagay ay dinagdag sa kanila, at talagang sila ay talagang nasa kanila na lahat ang kayamanan, pagpapala. Kaya kung sa ating buhay, kung talagang inuna natin ang ating dakilang Diyos, inibig po natin ang ating dakilang Diyos, tayo din po ay hindi magkukulang, pagpapalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At kung may mga sa ating buhay, kung may mga nadagit o nakasama sa rapture, mga minamahal, ano naman po yung mga mangyayari sa mga naiwan? Basahin po natin sa aklat po ng Kapitulo 6 ng talatay 9 hanggang 11. Apokalipsis chapter 6 verse 9 up to 11. Sa aklat ng Apokalipsis sa kabanata 6, ang talatay 9 hanggang 11. At nang buksan niya ang ikalimang tatag, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa, at bibigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi, sa mga pahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin na manggaya nila. Amen. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na talagang ito po yung mangyayari, mga minamahal, sa mga naiwan sa pagdagit. Ang sabi nga po dito, nung binuksan yung ikalimang tatag, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila. At kung titignan po natin, mga minamahal, dito po sa wikang English, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held. Kung titignan po natin, mga minamahal, yung nabanggit po dito na altar, under the altar, the souls. Ito po yung mga minamahal, yung mga naiwan na mga kapatiran na hindi nakasama sa pagdagit. Na sila po yung pinatay, sila po yung pinugutan ng ulo dahil sa kanilang pananampalataya. Tinawag po silang mga martir. Na sila dahil sa kanilang pananampalataya, mas pinili nila na sila ay pugutan ng ulo dahil alam po nila na once na sila po ay natatakan ng mark of the beast, alam nila na sila po ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Amen. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. At sabi nga po mga dito, mga minamahal, sa talatang 11, ang sabi nga po dito, at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal, at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. So makita po natin dito, mga minamahal, na sinabihan yung mga martir, yung mga nandoon sa under the
altar na sila muna ay mangagpahinga. At sinabi sa kanila, binigyan sila ng instruction na hintayin pa yung mga ibang mga mananampalataya na naiwan dito sa lupa na sila ay pupugutan ng ulo. At alam natin na ayaw natin na makasama po tayo doon na pugutan ng ulo. Amen. So sa ating buhay, alam na po natin na itong pagpugot ng ulo na pag dumating na yung mark of the beast, ayaw nating makasama dito. Amen. At sa ating buhay na narito na tayo sa buong katotohanan, narito na po tayo na alam na natin, nakita na natin tayo ang Diyos ay naghimala na sa bawat isa sa atin. Narito na tayo sa katotohanan. Pilitin natin mga minamahal na tayo ay maglingkod. Tayo ay talagang buong puso na magpuri, dumalo at magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At alam natin na isa yan sa mga qualification na makakasama sa pagdagit ng mga banal. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at alam na po natin na talagang patuloy lamang tayo mga minamahal na magpuri, maglingkod sa ating dakilang Diyos dahil talagang totoo ang sinabi ng ating beloved Evangelist Pastor Wildes Estrada Almeida na ganun pala, kaya pala lagi tayong pinapadalo ng araw ng Miyerkules, Biyernes overnight at saka Linggo. Dahil alam natin na talagang yan yung isa sa mga qualification na makasama tayo sa pagdagit sa mga banal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ating pong awitan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at awitin po natin na ito ay isang panalangin sa ating dakilang Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya na talagang kung tayo man ay malayo sa presensya ng ating dakilang Diyos, kung tayo ay nasa pagsubok, kung tayo ay nasa gitna ng karamdaman, tayo ay nasa pagdurusa, na iniisip natin na malayo ang Diyos, lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagtanggap mo'y dalangin ko, ikaw na ang mais ko. Hallelujah, hallelujah, purihin ka aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang dakilang pangalan mo ngayong kataas-taas ang pangalan pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal sa ating buhay, alam natin ginawa na ng Diyos ang lahat para sa atin mga minamahal. Ibinigay niya ang kanyang buhay mga minamahal. Ang gagawin na lang natin mga minamahal, sundin ang kanyang kalooban mga minamahal. Ilapit mo sa'yo, lagi naman. Sa ating buhay, mga minamahal, tayo ay nahihirapan sa ating buhay. Nahihirapan tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Patuloy lamang tayo mga minamahal. Dahil alam natin mga minamahal, ang ipinangako ng ating dakilang Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan. Ating buhay,
Minsan sa ating buhay, tayo ay nag-aalala sa ating buhay. Ngunit tandaan natin mga minamahal, nariyan ang ating dakilang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Siya ang magsusupply ng ating mga pangangailangan. Ang nais lamang ng ating Diyos, ang ating buong puso, ang ating pag-ibig na paglilingkod sa kanyang mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, huwag natin sayangin ang buhay na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Ang kaisa-isang buhay natin ito na ipinagkaloob sa ating ng Diyos. Gamitin po natin ito sa ikalawalhati ng ating dakilang Diyos. Dahil alam natin mga minamahal, nasa huling araw na tayo mga minamahal. Nasa huling araw na tayo mga minamahal, samantalahin natin ang bawat pagkakataon mga minamahal dahil masama na ang tagpo ng sanlibutan mga minamahal. Na tayo mga minamahal maglingkod sa ating dakilang Diyos, ibigay ang ating buong puso mga minamahal. Pag na tayong lumayo sa ating dakilang Diyos, ang mga ibang mananampalataya dito sa banal na kasalutan, tinanong nila ang ating dakilang Diyos kung paano sila sumunod. Sila ay sumunod sa ating dakilang Diyos at sa panahon natin ipinangako ng Diyos ang langit at buhay na walang hanggan. Ngunit bakit ipinangako ng Diyos yan sa atin? Ipinangako ng Diyos yan sa atin, ngunit tayo ay lumalayo sa presensya, tayo ay lumalayo sa gawain ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, gamitin natin ito mga minamahal. Tinanggap natin ang kaligtasan na ito ay libre, walang bayad. Ito ay ibahagi rin natin mga minamahal. Paglingkuran din natin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Opo, dakilang Diyos, aming amang nasa langit na nakatunghay sa amin sa umagang ito, Panginoon. Narito kami mga anak mo, Panginoon. Narito kami nagkakaisa. Alam mo, batid mo, nakikita mo ang aming kalagayan, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Kung kami sa aming mga puso, sa puso ng iyong mga anak, Panginoon, na kung kami ay dumaranas sa mga pagsubok, kung kami ay dumaranas ng mga kapighatian, kami ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay na ito sa aming paglilingkod, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na palakasin mo, patatagin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patatagin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy na maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Ating ipanalangin ang ating banal na iglesia, ang ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Opo, dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat aming ibinadalangin, O Diyos.
ang kalusugan ng aming ginagalang na Ebanghilista Pastor Will de Estrada. Panginoon, nabigyan mo pa siya ng kalakasan at haba ng buhay, maging mga beloved children, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa kanilang pag-aayuno at pananalangin. Kami ay naabot, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, ng kanilang mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayong lahat ay mananalangin, mga minamahal, sa unang dalangin ng ating ginagalang na Pastor Will de Estrada Almeida. Lahat ng uri ng karamdaman, sama-sama tayong palayasin ang mga karamdaman na ito, ang mga sakit na ito na nagpapahirap sa ating katawan. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, sakit, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, cancer, COVID, arthritis, bukol, breast cancer, gallbladder, gallstone, prostate cancer, lahat, bukol, lahat ng mga sakit na ito, lahat ng mga uri ng cancer, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin ka aming dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos at alam natin na yung ating mga ipinanalangin, ito ay kinatugunan ng ating dakilang Diyos at tayo magpasalamat sa Kanya. At minsan pa, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bilang pasasalamat, tayo ay lulundang ng 3 beses at sabay-sabay po natin sabihin ang Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ang biyayang pagpapala ng ating dakilang Diyos ay sumasa ating lahat, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po ay dadago po sa announcement at ating na pong binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved elder brother Joben Perez. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y lubos na pinagparang muli sa mga salita na yan, butil na salita. Na sabi nga, you have to prepare for it. Amen. Na kinakailangan pagandaan natin. One day, hindi natin alam, but there will come a time, one day, na ibibigay ng mga Panginoon araw ng pagdagit sa kanyang mga banal. Yan ang pinaghahandaan ng mga anak ng Diyos. Kaya po, mga minamahal, meron tayong overnight, meron tayong miraculous, meron tayong linggo, mga minamahal, aside from yung mga Bible studies, personal devotions na ating po mga ginagawa. Kaya pumalakpak po tayo, napakalakas, mga minamahal. Amen. At tayo na po, mga dadako sa ating po mga announcement. At tayo'y magpapatuloy sa ating pong bagong proyekto. And that is yung ating pong pagbili ng ating pong generator set. Amen. Amen. At yan po mga minamalay ating pong pagsasama-samahan na mabili yan sapagkat napakahalaga hindi lang sa oras ng tag-ulan kundi maging sa mga regular services po natin at mga activities po natin ay talagang kailangan ng mga generator. Kaya po mga minamahal, sa ngayon ang ating pong nalikom na halaga ay outside ito doon sa ating nabili na ng mga upuan. Ano po? Yan po, from October 23 to November 4 ay 1,777 pesos and 50 centavos. Last November 6, Friday, ay nakakuha po tayo ng 129 pesos. At noong November 8, that is Sunday, ay nakakuha po tayo ng 734 pesos. At noong November 11, last Wednesday, ay nakakuha tayo ng 117 pesos. All in all, 2,757 pesos and 50 centavos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan ay muli natin pong, ating pong dadagdagan ngayon. At tandaan po natin mga minamahal sa mga special offerings po natin na ito mga minamahal ay doon natin po na ipapakita yung ating pong pagkikisa sa ating pong mga proyekto. Tanda naman po, nakita naman natin mga minamahal. Amen. Amen. Yung ating pong, ang ating pong dati-rati, very rough na ating pong
sambahan po natin mga minamahal. Ngayon, tiles na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At continue yung ating sound system. Glory to God lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon ay talagang improving masyado mga minamahal. At maging sa ating pong ating mga projects na ginagawa, hindi po tumitigil ang ating pong mga nangangasiwa sa atin mga minamahal na ito po mga minamahal ay maigamit talaga doon sa ating pong proyekto na ginagawa. Tingnan niyo yung mga upuan natin. Atin lang pag-ingatan talaga na dahil sometimes nakikita natin sa mga gilid-gilid na pag napabayaan, gaano man bili tayo ng bili ng bago, kapag kung hindi natin niliklop ng maganda, maluluma na naman yan. Amen. Mapuputo na naman ang paa. Amen. So, ibig sabihin, ating pong pag-iingatan yung mga gamit sapagkat yan ay gamit ng mga anak ng Diyos patungkol sa pagsagawa ng kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito natin mga kapatid, pangunahan po tayo sa ating pong mananalangin sa ating pong pagkakaloob. Ating beloved Brother Alvin. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po natin dumalahin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder. Let us pray. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Peso Kristo, sa unang dalangin po ng aming namahal, ginagalang Bangilista, Pastor Weldis Estrada Almeda, o mahal na Panginoon Jesus, narito po muli ang iyong pinagpalang mga anak na magkakaloob ng kanilang special offering para po sa pagbili ng generator o mahal na Panginoon Jesus. Basbasan mo po, hallelujah, pagpalain at ibalik po ng billion times ang pagpapala. Mahal na Panginoon Jesus, pagpalain mo kami sa physical, material, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Ito pong aming samang dalangin sa matamis makapangalan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Magmarcha na lamang po tayo mga palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal. Kayo rin, kapag tulog pa kayo ngayon, pagkatapos naman pwede na matulog ng diretsyo. Amen? Amen? Kaya talagang ganun talaga. Overnight kasi, kaya tayo ay nagpupuyat. Pero sometimes, dinadaya na tayo ng jablo. Amen? Kung kailan pa nga salita ng Diyos, tulog tayo. Pagkatapos na panasalita ng Diyos, gising naman tayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga regular announcement po natin. Ang ating pong banal na gawain sa araw po ng bukas, linggo, ay mag-start po tayo alas 9 ng umaga at matatapos po tayo ng alas 4 ng hapon. Sa Miyerkules naman po ay ang ating pong banal na gawain, nag-start po tayo alauna ng hapon at matatapos po tayo ng alas 5:30 po ng hapon. Huwag po magpubaya sa Miyerkules, mga minamahal. Amen? At upang tayo po lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. At yung ating namang Friday, ang ating overnight prayer, magdamag po yan. Ang start po ng ating banagawan alas 9 ng gabi ng Biyernes. Natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Dito yan sa may Barangay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong pagkuha ng ating pong 10 piso, 150, 50 piso, mga minamahal, o 10 pesos, 20 pesos, na ating pong para sa ating pong banal na gawain sa telebisyon. Nandiyan po, box natin sa my beloved sisters information. Idan po natin yan. At yan po mga minamahal ay nililikom natin para sa ating pong ipag-isa-isa dun sa
nililikom na pambayad natin sa television program po natin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study. Ang ating banal na gawain ay kada Tuesday. Amen. At ang ating oras alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon sa may barangay Tubag, ating pong sa Benitez Residence, sa tahanan ng ating beloved elder sa San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Mayroon pong lay hands right after po ng ating pong closing prayer, at mayroon po itong water baptism. Lahat po ng gusto magpabautismo kayo, libre po yan, at huwag kayong mag-alala sa inyo pong bisan, sapagkat meron naman tayong bathrobe, at yan may pwede natin magamit, mga minamahal, upang hindi po tayo mabasa. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Mayroon pong practice ang ating pong beloved adults choir right after po ng ating pong closing prayer, followed by ating beloved youth choir and our Jesus Finest Generation Choir. Amen. At kung wala na po mga minamahal, amen, ay tayo na po ay magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo na po tumayo mga minamahal, at narito muli ating mga kapatid. Paunahan po tayo sa ating pong panalangin pagtatapos, ating beloved brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang pangalang Diyos, mga presa sa pangalan pa Jesus. Salamat po malapay noon sa katagumpayan ng balagawain, sa buong magdamag malapay sa mga pupuring awitin, joyful song, solemn song na awitin namin po inalis sa iyo malapay noon. Salamat sa iyong paglagay sa mga buhay na patotoo, patuloy na napakinggan, nagpapatunay kay totoong Diyos, mga panagihan sa ministry nito malapay noon. Maraming salamat sa paglangis sa mga paboring awitin na ng kupunan ng kuhar malapay noon, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan ng iyong matamis sa bala presensya na lagi namin nadarama. Maraming salamat malapay noon, at sa pagtuturo mo sa amin patuloy na magkalog ng may kasiyahan, katapatan namin kasama bahagi ng doon malapay noon. Higit sa lahat, sa ebanghelyong kaligtasan namin pong napakinggan, nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa sa umagang itong malapay noon. Maraming salamat malapay noon kung paano kaming nakarating dito ng ligtas maluwalhati sa iyong pag-uwi. Pag-ingatan mo kami, layo sa anumang disgrasya kapamakan. Pangalan malapay noon, laging nananahan sa aming puso ang kasiyahan, kagalakan, pag-ibig, pananampalataya, pag-asa sa pagpupuri sa iyo malapay noon. Ibalik mo kami sa araw ng bukas malapay upang papurihan kasambahin. Ito po ang samot palangit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magkamay